Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 2 MILF groups nagbakbakan sa Maguindanao, 19 na miyembro patay. Bagyong Leon na nalasa sa probinsya ng Batanes. Suspensyon ng power disconnection sa mga lugar na apektado ng Bagyong Christine iniutos ng ERC. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 19 na katao ang iniulat na nasawi sa engkwentro sa pagitan ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Maguindanao del Sur. Ayon kay Lieutenant Colonel Roden Orbon, tagapagsalita ng 6th Infantry Division, naganap ang sagupaan sa pagitan ng MILF 105th Base Command na pinangungunahan ni Alonto Sultan at pinagsama-samang miyembro ng MILF 128th and 129th Base Command na pinangungunahan naman ni Ikot Dandua sa bayan ng Pagalungan. Hindi pa tukoy ng otoridad kung ano ang ugat ng away ng grupo ni na Sultan at Ahmad, bagamat nagkagirian na ang dalawang paksyon noon tungkol sa lupa. Bukod sa 17 patay, 5 ang sugatan sa panig ni Sultan, habang 2 naman ang patay sa paksyon ni Ahmad. Napilitan ding magsilika sa mga residente sa kalapit na lugar upang hindi na madamay sa gulo. Naghain na ng protesta ang 602nd Infantry Brigade dahil sa paglabag ng 3 base command sa peace process ng MILF at gobyerno. Nagtamo ng matinding pinsala ang ilang mga kabahayan at infrastruktura sa Batanes habang nagpapatuloy ang pananalasa ng Bagyong Leon. Kabilang sa mga napinsala ng bagyo ang Santa Maria de Mayan Church sa Itbayat na isa sa mga pinakalumang simbahan sa lugar. Sinalubong din ng malalakas na hampas ng alon, hangin at pag-ulan ang malaking bahagi ng probinsya, gayon din ang probinsya ng Cagayan. Mula sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 kahapon, ibinaba naman sa Signal number 3 ang Batanes ngayong araw kasunod ng pagbaba sa typhoon category ng Bagyong Leon na ngayon ay tinatahak ang west-northwestward direction at patungong Taiwan. Kaugnay nito, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling kontrolado ng gobyerno ang sitwasyon at patuloy ang relief and recovery efforts sa mga nasalanta ng Bagyong Christine at Bagyong Leon. Iniutos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa electric industry stakeholders na nasa ilalim ng state of calamity na suspendihin ang disconnection at magpatupad ng flexible payment schemes para maibsan ang alalahanin ng mga apektadong consumer. Alinsunod dito sa utos ni Pangulong Marcos kamakailan sa komisyon na kumalap ng paraan para suportahan ang recovery efforts ng mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine. Sa isang advisory, inatasan ng ERC ang utilities na suspendihin ang disconnection of power sa residential at business consumers na kumukonsumo ng hindi lalagpas sa 200 kWh. Saklaw nito ang mga hindi pa bayad na bill mula Oktubre hanggang Disyembre ng kasalukuyang taon. Hiniling din ng ERC na magbigay ng flexible payment options. Halimbawa ay sa electricity bills na mas mababa sa 200 kWh ang konsumo, maaaring i-implementa ang staggered payment sa loob ng 6 na buwan. Samantala, base sa huling ulat ng National Electrification Administration o NEA, 12 electric cooperatives mula sa 11 probinsya ang naapektuhan ng Super Typhoon Leon. Matagumpay namang naibalik ang kuryente sa 1.6 million households matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.